Tingnan nyo tong hambog na hapon na ito, mga kaibigan. Sa harapan pa talaga ng ating kababayan at sa Pilipinas pa talaga nagyabangan damo ko sa'yo. Ito napansin ko lang mga kaibigan. Mga naglalaki na talaga ng inamang mga ulo ng mga hapon na to Hindi naman lahat pero karamihan talaga Simula nung makilala sa larangan tong si Naoya Damansar Inoue, mga nagsitaasan na din ng mga ihe, balikat at kumpiyansa ng mga kasukasuan ng mga to Alam mo naman talaga lahat sila may tira at singlaks nila si Halimaw. Ito gaya nitong hapon na to Partida dayo lang yan sa teritoryo natin yan mga kaibigan. Tingnan nyo kung paano umastao. Pinagtataw na ng mga suntok ni kabayan Suntok tricycle driver, suntok magbabalot, at suntok magbubuko lang daw ang mga atake ni kabayan Ang lakas mang asar ng demonyo Tingnan nyo maigi. Nakakabuisit tumawa Nakakapanggalaiti ng dalaugan Tumataas ang uric acid, blood pressure at creatinine ko dito Pahingas ka na natusartan yan. Tinamaan ka na magaling. Umiiling-iling pa ang damukos at talaga namang parang sinasabing mahina ang mga bitaw at walang kakwentang-kwentang kalaban lang daw si kabayan sa ibabaw ng lona mga kaibigan. Napakayabang Masalamat ka hindi nanood yung mga leader ng sumbang taga-tondo dyan. Ay sigurado maghahalo ang ice pick sa 29 pinagbalutan yan. Kainaman na yan. At talaga namang may paghaga-hagalpak pa sa kanyang interview. Nakakasusot umisi Napakalakas pang tumawa. Ang sarap latiguhin ng kable ng puno ng kantutay at hibla ng mga kakusunguyang-uyan Pagpapracticean lang din daw ng hapon ng pobreng Pinoy ayon sa mga galing-galingang Japanese boxing analyst at gagawing palamuti sa umuusbong na kartada ng another Japanese monster in the making ng mga maharlikang mandirigmang hapon mga kaibigan. Literal na suntok daw sa buwan kung mananalo daw ba ang ating bidang kababayan sa kanilang undefeated na alaga dahil mas malaki pa daw ang tsansang manalo sa wedding kaysa manalo ang Pinoy sa laban na ito mga kaibigan na talaga namang nakakabastos para sa pakiramdam ng ating bidang naatasan mga kaibigan. Ira at talaga namang panahon daw ng mga hapon ngayon. Kaya talaga namang tanggapin na lang daw ng mga Pinoy na tapos na ang pamamayagpag ng ating mga maharlikang mandirigmang Pilipinong lahi. Sabol nang mawala daw sa prime ang ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao mga kaibigan. Ang laban daw na ito ay ang magsisilbing tuldok at babala sa mga Pinoy boxer na wag daw mangangahas ang kahit na sino sa harapan ng kanilang mga hapon na alaga mga kaibigan. Dahil talaga namang kung hindi kulata ay bugbog di kalimot daw ang aabutin ng mga ito sa kamay ng kanilang mga mandirigmang naatasan mga kaibigan. Ngunit sa mismong gabi naman niya po ng laban ay ang lahat nga po ng ipinagmamalaki at iniyayabang ng mga Japanese boxing analyst na ito ay kanilang nilamon ng bunggo kasama Brunei. Bugbog sarado ang damukos! Aray makapakak! Sa bidyong ito mga kaibigan ay ating pagninilay-nilayin kung papaanong pinahiya ng ating bidang kababayan ang mga mayayabang na Japanese boxing analyst at ang maangas sa Japanese boxer na ito mga kaibigan. Year of the Water Rabbit, June 17, 2023 ay naganap ang laban ng Daraket ng Pilipinas kontra sa damisil na mga Hapon mga kaibigan. Underdog ang ating bidang Pinoy sa labang ito at isang himala lang daw ang pag-asa nitong manalo kontra sa undefeated na Japanese na Hapon mga kaibigan. Literal na pagpaparausan at pagpapraktisan lang daw ng Hapon na ito ang ating bidang Pinoy sa laban ayon sa mga Japanese boxing analyst kuno dahil kulang na kulang daw di umano ito sa mga karanasan
at halatang walang kabitaw-bitaw pagdating sa laban mga kaibigan. Swerte na nga din daw po ang Pinoy na ito kung aabutin pa daw ng round 2 pag nagkataon ng laban. At suggestion niya po ng mga demonyong ito na isang round gear na nga lang daw po di umano ang kuhain sa laban nang makaminus-minus sa gastusin ang mga organizer sa laban mga kaibigan. Literal na pampataba sa kartada at isang tune-up fight din nga lang daw po ang Pinoy sa laban na ito at talaga namang siguradong nakakaawa pa sa nakakaawa ang sasapitin nito sa kanilang gutom na alaga sa kanilang magiging laban. Nakakabuisit naman ang naging reaksyon at halos mamatay kakatawa si Damisel sa mga pinagsasabi ng kanyang mga kababayang boxing analyst na tila sumasang-ayon, minamaliit at winawalang kwenta din nito ang kakayahan ng ating bidang kababayan mga kaibigan. Subalit hindi rin naman talaga natin masisisi kung bakit nasobran sa pagmamalaki ang mga Japanese boxing analyst na ito at nasobran sa angas itong si Damisel dahil totoo namang talagang may bitaw at nakakapagpaambulansya din naman talagang tunay ang mga kamao nito pagdating sa laban mga kaibigan. At sa katunayan niya po niyan ay sa naging 14 na laban niya lamang po nito sa kanyang buong professional boxing career ay wala pa nga po ni isang nakaligtas hanggang round 12 mga kaibigan. Hindi naman nagpa-apekto si Kabayan sa lahat ng mga masasakit na salita at mga pangmamaliit na inabot niya sa mga kampalasang mga hapon na ito mga kaibigan. Bagkus gagawin na lamang daw niyang motibasyon sa laban ang mga pagwawalang niya ng mga hapon na ito sa kanya sa kanilang magiging laban mga kaibigan. Kasabay ng pangangamote ng mga oranggutan sa tulong ng mga kamote riders sa kagubatan, 17 ng Hunyo taong 2023 ay tuluyan ng naikasa ang laban ng Damisel na mga hapon kontra sa Darakit ng Pilipinas mga kaibigan. Ginanap ang kanilang laban sa ating teritoryo sa Elorda Sports Complex, Parañaque, Manila, Philippines. May katakot-takot na 14 na panalo. 14 din ay tinapos sa pamamagitan ng walang awang knockout at walang bahid ng anumang klase ng pagkatalo. Ang tinaguri ang Damisel na mga hapon mga kaibigan. Samantalang ang Pinoy naman ay may 8 panalo, 6 ay tinapos sa pamamagitan ng impresibong knockout at isang bahid ng pagkatalo lamang mga kaibigan. Sa mismong laban, walang yamo itong hapon na ito mga kaibigan. Parang sa Pampers pa yata aabutin Hindi pa nagbanyo bago lumaban Kainaman na yan. Naku ay mahirap yan. Mamaya ay magkayat-kayat pa yan Tinamaan ka na magaling. Unang round, gigil na agad si Kabayan mga kaibigan. Parang gusto nang pasakabi ng buhay ng hapon Napakasipag din itong bumoto ng suntok. Ayaw tantanan ng kamao ang hapon Kawo, si Damisel naman kumikisi-kisi din naman ng bahagya Gulat na gulat din ito dahil ang inaakala niyang pipigtuging kalaban ay malakalabaw palang nakarobas ng isang banig na kapsul sa ibabaw ng lona mga kaibigan. Sa round din na ito ay dito na magsisimulang magyabang ang demonyo, ang hapon. Tingnan natin mga gamit niya yung magkapugi niya. Ayun na. Wala daw. Attitude ka magaling din tong Guys, manood na lang kayo guys, napakagandang laban.
nice body. Oh, nice body shot. Wala daw. Pero napatakbo. Nice body shot. Oh, another upper. A good upper, pero oh, another shot, another straight. Pero ang tibay ng Japanese. Manood na lang kayo guys. Ganda ng laban. Oh, nakatagay ako. Oh! Grobe! Nag-grobe! Round 2. Aba, ay parang magandang lalaki pala rin hapon na ito, mga kaibigan. Mahiya mo bida sa mga telenovela ng mga Koreano at Koreana Aba, ay hindi malabong makadagot ng dalagang Pilipina yan, no? Nako, ay mag-iingat kayo dyan, mga kabayan. Mahirap makisama sa mga ibang lahi. Hindi nyo alam mga ugali niyang mga yan Mamaya itoyoin yung mga yan Gawin kayong mga susi niyan. Tinamaan kayo na magaling. Samantala, agresibo pa din si kabayan, mga kaibigan. At nagpapakawala pa rin ito ng mga patodong suntok. Samantalang ang hapon naman ay tamang counter lang sa Gedli na mahiyamo traffic enforcer na nasa blind spot na naghihintay ng kamote. Wala namang magawa sa mga prinsesa ng mga kalsada, hindi matikitan. Sino? Eh di sino pa? Ang mga e-bike, ang reyna ng mga prinsesa ng kalsada. Ay naman na yan. Another. Nice body. Agad. Tibay din, gagarin.
Round 3. Aba ay parang Santo Niño pala ang ring girl sa laban na ito, oh mga kaibigan. Ibang klase talaga ang ganda ng isang tunay na maharlikang Pilipina eh, ha? Oo, ang hapon naman, oh. Aba ay teka, kumakanto na yata ang tangos ng ilong ni The Missile, oh mga kaibigan. Tumatabingi na eh. Mahiya mo ba naman kanyo na may palamang at ang mga suntok ni kabayan? Ay siya bigyan ng masilya at skin coat yan. Tinamaan ka na magaling. Samantala, pinapaulanan pa din ni kabayan ng mga wild punches si The Missile, mga kaibigan. Parang hindi na uubusan ng baterya eh, ha? Mahiya mo ibig na pati batalya at gulong may solar eh. Kaya naman na yan. Oh. Oh, nice. Another shot. Good shot. Another, what a good body. Agay, another body. Oh. Ang tibay. Ten seconds. Oh. Oh. Round 4. Aba ay nagmimerienda na yata yung ring girl nating nauna kaninang kulot-kulot ang buhok. Aba, pinalitan na rin may tina ang buhok eh, oh. Ay wala naman ako sinasabing problema doon. Parehas namang magaganda yan eh. Diga? Ay kami naninibago laang. Tinamaan ka na magaling. Aba ay teka, parang nahuhumaling na tayo itong dalawang kadalagahan nating ito sa gate sa hapon na ito, oh mga kaibigan. Kanina ko pa napapansin ng mga naglalagkita na tinginan eh. Kaya naman na yan. Aba hoy, mag-aral muna kayo. Mga tinamaan kayo ng magagaling dyan. Lalatiguhin ko kayo ng kamuting sinuso sa eat. Samantala, nagkakasabayan na ang dalawang boxdor mga kaibigan. At mahalatang dikit talaga ang laban. Nako eh, kung ako judges dito eh, masisiraan talaga ako ng ulo. Ang hirap ang husga eh. Kaya naman na yan. Ito, round number 4. 4 or 5. Imutan mo yan. Oh. 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 Another shot.
Oh. Grabe, tibay. Oh, body. Grabe to. Tibay, oh. Pati ba yan? Oh. Wow. Another body shot. Sasaktan ang Japanese. Oh. Oh, another upper. Wow. Wow. Nice upper. Round 5. Aba, ay parang magandang trabaho pala yung pagiging round girl na yan, no? Mga kaibigan, iwawagayway mo lang bahagya ang karatula, tapos kaunting lakad-lakad. Aba, ay pera na agad. Walang kahirap-hirap. Kaya naman na yan. Sabi ni Google, mga 1.5 hanggang 3.5 daw ang arawan yan eh. Pero kapag model ka daw ng maxi pilat may na mga 5,000 pataas. Aba, ay samantalang kami 650. May kalyo na mga pisngi at may abs na mga noon namin sa pagod eh. Delay pa kay Foreman. Tinamaan ka na magaling. Aba, samantala, dito na magyayabang ng inam na ina mga hapon, mga kaibigan. At dito na rin hahagarin ng hahagarin ni Kabayan ang panganida missile, mga kaibigan. Round number 5, guys. Ito. Wow. Oh. Grabe, ang tibay naman ni Gagarin. Wow. Nice. Oh. Oh. Okay. Wow! Wow! Loge! 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 Ang Japanese! Oh! Oh! Huwag mo makapitin! Ay, tumabot. Oh. Oh! Lager! Huwag na naman! Parang lasing lang eh. Oh, hindi na sasaktan eh. Sabi si Gagarin. Ang tibay, oh. Oh, binibipitan lang. Ito na naman. Oh. Oh.
nice exchanges. Round 6. Ayan, dadaan na naman ang ring girl, oh, mga kaibigan. Yan kayang taga-unat ng lubid at taga-abot ng karatula. Magkano kayang sahuran ng ganyan, no? Mga kaibigan. Siguro mahina na 650 dyan, no? Hindi tumaas ng sweldo ngayon. Eh baka nagbago na nga din yan, ano? Kaso mahirap daw palang mag-apply sa ganyan, eh. Papangahan ka daw muna ni Boss Manny. Todo bigay. Pag di ka daw nakatulog, tanggap ka na. May insurance ka naman daw, eh. Ano, sino gustong mag-apply dyan? Tinamaan ka na magaling. Samantala, sumusugod na ng sumusugod ang hapon, mga kaibigan. Gusto nang pakulatain si Kabayan, eh. Ang di niya alam, eh, pinaglihi sa kalamay ang panganyan. Napakakunat. Oh, nice straight. Wow. Ito, tumakbo na si Gagarin. Lamang na siya dyan. Nagalit na si Gagarin. Last second seconds. Isa nga pong split decision ang naging hatol ng ating kababayang hurado sa laban. Pabor sa ating bidang kababayan, mga kaibigan, na talaga namang inalmahan ng napakaraming Japanese boxing fans at ng kampo ni The Missile, mga kaibigan. Pangitang-pangita naman daw na siya ang mas dominante sa laban at ang may pinakamaraming patamang malilinis. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? Tama lamang bang mga hinaing ng mga hapon na ito o dapat talagang si Kabayan ang nanalo? Anong opinion niyo dan, mga kaibigan? Kung ating pagmamasdang maigi, ay tila ba isang piniritong liyempong nuknukan ng lutong na masarap ulamin ng Hapones na ito, mga kaibigan. Maamo ang muka, ang katawan ay kumbaga sa kanin mahilab, palong-palo at mukhang hindi makabasag arinola ang datingan.
Pero alam nyo ba mga kaibigan, na ang magandang dilag na ito ay isa palang professional boxer. Kaya huwag kayong paloko-loko kung sakaling makakasalubong nyo ito. Nakilala siya sa alias na The Lady Samurai dahil sa lakas daw ng suntok nito na kapag tinamaan ka ay parang ka na rin daw hinampas ng samurai na 10 taong walang hasa ng padodo sa ulo. May edad pa nga lamang po ito na 23 taong gulang sa kasalukuyan at tubong Takonami Aichi Japan. Mahusay ang chicks na boxer na ito mga kaibigan. Sa katunayan nga po niyan ay kahit mayroon pa lamang itong 7 laban sa kanyang buong professional boxing career ay isa na agad itong ganap na champion. Kaya naman, pag ganito ang mapapangasawa mo ay siguradong magiging tigasin ka. Tigasaeng, ilang gatang. Sa kasalukuyan, siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission minimum weight title. Kung sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka sapagkat siya lang naman po ang nag-iisang prinsesa ng mga Inoue. Bali, isang boxing gym lang ang kanilang pinag-eensayuhan. Kaya naman paniguradong panglalaki at halimaw din ang training routine nito. Kaya rin pala ganadong-ganado din ang mga Hapon ngayon at lumalakas. Maganda marketing strategy nila. Dumadami mga champion May kasabay ba naman na diwata sa gym? Parang mga nakarobos sigurado yung mga yan habang nagtitraining. Pero alam nyo ba na bago pa man ito maging isang ganap na champion, ay may isa ng Pinay noon ang bumugbog, nagpapangit at nagpabagsak dito sa pinakaiingat-ingatang prinsesa ng mga Inoue. Ito ay walang iba kundi ang Pinay boxer na si Renz Dakel na tubong Manabo Abra mga kaibigan. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Dakel, ay isa po siyang professional kickboxer sa kasalukuyan. Naging Asian Kickboxing Champion siya noong taong 2022 nang masungkit nito ang gintong medalya sa Bangkok, Thailand. Pero bago pa man ito maging champion sa larangan ng kickboxing, ay una na nitong pinasok ang professional boxing at nagkaroon muna siya ng 2 laban bago mapatapat sa prinsesa ng mga halimaw. Bago ang kanilang laban, ay akalain niyong sa likod ng pagiging magandang chicks nitong prinsesa ng mga Inoue ay may kahambugan din palang itinatago ito sa kanyang singit, balon-balunan at large intestine. Nilahit nito ang ating bidang kababayan. Mukha daw itong mahina at tuyot dahil ang lotion daw nito ay saluyot. Palibasa daw, dahon lang daw ang napkin at panty liner sa Pilipinas. At kulang daw tayo sa mga equipment sa pag-ensayo. Puro daw lata ng Bonakid, corn beef at sardinas na pinatigasan ng semento ang pangbuhat natin. Kaya malayong malayo daw ang lakas niya sa ating bidang manananggal. Kababayan, puro dahon, talbos at sanga lang din daw ang kaya nating ulamin. Kaya kulang na kulang daw tayo sa mga sustansya. Dagdag pa nito, ay wawasakin daw nito ang nguyang-nguyaan ng ating bidang kababayan. Pagagapangin daw nito sa sakit at bibigyan ng leksyon na parang piningot ng bad trip na nanay na 10 oras nang nagbabanlaw ng hindi pinagbomba ng anak sa puso. At pauuwiin daw niyang duguan ang ating bidang kababayan ng luhaan sa ating lupang sinilangan. Sinagot naman ito ng ating bidang manananggal at sinabing hindi daw dahon ng kanyang napkin at may pambili daw siya ng Pampers with wings at baka ihampas daw niya ang mamahaling napkin niya at ang fried chicken niyang ulam sa hapon. May pambili din daw siya ng masasarap na pagkain at gintong panty liner. At kahit puro dahon at kamoting kahoy lang din daw ang kinakain ng mga Pinoy at Pinay, ay talaga naman nakakapagpalakas ito ng katawan at kapangyarihan ng isang tunay na mandirigmang Pilipino. Taong 2019, dito na tuluyang kinasahan ng Pinay ang pambato ng Inoue Brothers na si Nanako Suzuki. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang kanilang laban, mayroong kartada ang ating kababayan na 1 panalo at 1 talo lamang. Samantalang ang Haponesa naman ay 3 panalo, isa dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 1 talo lang din lamang. Bagamat 1 dayo at dehado ang Pinay sa laban na ito, ay pinakita pa din ito ang tapang ng isang pagiging Pinay boxer. Sa unang round pa lang ay bugbog Tikulane at bagsak na agad ang Haponesa. Tinamaan ito ng solidong patama na mahiya mo hinampas ng may tetanong jungle bolo. 阿童级的是102磅的，上来云斯大概就非常凶，铃木菜奈子双方这是女子比赛啊，非常凶啊！哎呀，漂亮！云斯大概的右手摆拳，非常狠，非常。铃木菜奈子呢，现在是日本立教大学的这个，他是学福祉的，福祉的就是老年人的这个老年人的恢复看护。那么全世界呢？哎呦，云斯大概的又是后手一个摆拳，右手的摆拳。
铃木奈奈子，铃木菜奈子呢是19岁啊，云斯达加呢是这个Samantala, agad din namang tumayo ang Haponesa na parang walang nangyari. 2胜1负啊，1 KO， 但是从力量上感觉这云斯达加是要更重一些啊，打得更凶。手有1500，只有1500多人啊，跟男子没法比，男子的世界活跃选手是21000多人，17个级别。女子菜这个铃木菜奈子呢，在这个香港啊，因为她来做过宣传，所以在香港还是 Round 2, walang humpay ang palitan ng dalawang halimaw. Ano ha? Ano? Sino yung sinasabi mong walang pambili ng napkin, ha? Baka ikaw yung napkin mo, binulkanize pa. At tagpitagpindayame. 哇，你看双方其实这女子选手啊，防守都不好啊，但是打的是真凶。当然以他们的力量，可能跟男子的这种打透劲儿没法伴儿的身高，原来是做擂台女篮的，他就非常想打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，这是大家的这个前手啊，防守真是。好，这2下还，啊，云斯达加漂亮，右摆拳，然后非常重啊。云斯达加整体来说感觉怕玩哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了。这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实怕玩在不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多，无遮挡的命中非常多啊。哦，又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很狠啊！哦，云斯达加后手又一个，铃木菜奈子是左手的前直啊，防守其实两个人防守真是都不太好。Round 3, parang hindi na uubusan ng gasolina ang dalawang fighter. Suntukan malala kumbaga. Medyo nakakasagabal nga lang ang buhok ng Haponesa. Ang haba ng bangsayo, bigyan ng razor yan. 铃木菜奈子的左手2次了，左手好凶！铃木菜奈子，铃木菜奈子女孩子女拳手，其实因为来香港居住的职业拳击，在世界上大概日本占了1/4的拳手，注册拳手。啊，双方交换，美国的很多大公司其实不愿意，德国发展的还是不错的，西班牙，反而美国的女子选手不太多。这一回合，铃木菜奈子还是打得不错的啊。达加啊，来自菲律宾的拳手是在压力，绿裤衩啊，黑色上衣的就是云斯达加。大家只打过1次职业比赛，这就是日本选手韧性、不断向前冲啊，挨了拳要往前冲，不断的打，我旁边的这个 Breako 啊，菲律宾的那个。Round 4, ubusan na ng lahi. Grabe ang Haponesa, ang ganda pa rin. Parang ang sarap ibalot, isako at iuwi oh. Look lang baka nanonood si Commander. 帕尔力量都不是很重啊，所以说双方拳手哦，这种交换又是一个互相的后手交叉。铃木菜奈子可能相对来说啊，他这个前手的直拳前直更好一点，但是哎呀，看看鱼斯包干的这个右手后手的平勾很重啊，他相对来说确实在 power 上可能更好一点，在力量上更好一些。但是女子啊，又是直拳啊，后手直拳，铃木菜奈子后手，又被但是被摆了一个啊。铃木菜奈子1-2后手直，鱼斯保加就是拉开了以后打自己的右手的大摆，右手的摆拳，我们看看啊。前勾后摆，连着3个啊，这是摁倒的，这个不是啊，这是摁倒的。哦，后手直拳，这个命中了。好，连续打，连续打。现在铃木菜奈子无氧了，进入无氧，看能不能坚持下去。双方互相交叉拳啊，但是鱼斯保加2个手摆，又一个击中了腹部。我们知道啊，像在108磅这个级别，其实日本有非常多的选手水平都是非常高的。又一个
平攻，于斯保加，于斯达加啊，比赛结束。